Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Angeline at nais kong magbahagi ng isang kwento mula sa aking buhay na nagbigay sa akin ng mga hindi malilimutang alaala. Hindi ko akalain na ang mga simpleng araw na tinulungan ako ni Ninong Ruel ay magdudulot ng mga katanungan na magpapaikot sa aking isipan hanggang ngayon. Si Ruel, ang aking ninong, ay laging nariyan mula pa noong bata ako. Minsan iniisip ko kung ano ang ibig sabihin ng salitang ninong. Hindi ba't ito ay isang titulo na kadalasang iniuukit sa isang relasyon na puno ng respeto at pagmamahal, ngunit wala ng halong mali siya? Hindi ko alam kung paano ko dapat tignan si Ruel. Parang siya na ang ikalawang ama ko, ngunit may mga pagkakataon na ang kanyang mga tingin ay nagsasabi ng ibang kwento. Madalas niyang iparamdam sa akin ang kanyang presensya. Hindi siya mawawala tuwing Pasko, tuwing may espesyal na okasyon, tuwing may birthday. Kasama ko siya sa mga simpleng pagtitipon, ang mga gabing masaya at puno ng tawanan. May mga pagkakataon din na sa halip na magbigay ng mga regalo na katulad ng sa mga iba, mas pinili niya na magbigay ng mga bagay na mas personal. Mga mamahaling chocolate na nakakakita lang ako sa mga special na tindahan. O minsan mga bag na paminsan-minsan ko lang makita sa mga butik. Ang mga simpleng bagay na iyon ay parang walang katumbas. At ang mga tingin niyang parang nagsasabing may espesyal na ugnayan sa amin. Subalit, may mga pagkakataon na naiisip ko, bakit ba ganoon? Bakit ang mga tingin niya minsan ay may kasamang kaseryosohan? Hindi ko ito matanggal sa aking isipan. Alam kong hindi ako nag-iisa sa mga gabing iyon. Ang mga nararamdaman ko ay hindi lamang galing sa akin. Minsan, kapag tinanong ko siya tungkol dito, magaan lang ang sagot niya. Wala yan, Angeline. Nandyan lang ako lagi. Pero ang mga sagot niya ay hindi umaabot sa mga tanong na binubuo ko sa aking sarili. Isang tanong na hindi ko kayang sagutin at hindi ko rin alam kung kaya ko pang harapin. Si Ruel ay hindi ko matanggal sa aking mga alaala. Ang lahat ng mga regalong binibigay niya sa akin tuwing Pasko. Ang mga walang mali siya ngunit may malalim na tingin. At ang mga simpleng gestures na magaan sa pakiramdam. Hindi ko alam kung paano ko siya dapat tingnan. Si Ruel ay para ko ng pangalawang ama, ngunit may mga hindi ko maintindihang damdamin na nagpapaalala sa akin na ang ugnayan namin ay hindi tulad ng iba. Hindi ko alam kung anong kahulugan ang ibibigay ko sa mga tinig ng aking puso na nagsasabing may mas malalim na koneksyon sa amin o kung ito ba ay bahagi lamang ng normal na pagsasama ng isang ninong at inaanak. At sa bawat araw na lumilipas, ang mga saloobin kong ito ay patuloy na lumalala. Ngunit hindi ko ito kayang ilahad. Masaya ako sa mga regalong ipinapakita niya. Ngunit ang mga regalong ito ay nagiging dahilan ng kalituhan sa aking isipan. Laging mayroong isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang pakiramdam na hindi ko kayang isalaysay sa iba. Kaya ngayong gabi, iniisip ko, baka nga, ang mga regalong ito ay may ibang kahulugan kaysa sa inaasahan ko. Sa bawat pagdaan ng mga taon, ang mga maliliit na kilos niya, mga pag-aalaga, mga regalo, mga tingin, ay nagbigay sa akin ng mga kakaibang damdamin. At habang siya ay andyan lagi, hindi ko alam kung anong kahulugan ng lahat ng ito. O kung ito ba ay may kalakip na pagnanasa, o isang hindi kayang ipaliwanag na pagmamahal. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon na magpapabago sa lahat ng iyon. Isang gabi ng aking kaarawan, binigyan ako ni Ninong Ruel ng isang regalo na hindi ko inaasahan. Hindi tulad ng mga nakaraan, ang gabing iyon ay may kakaibang pakiramdam. Isang uri ng sorpresa na nagbigay ng hindi maipaliwanag na tensyon sa aking katawan. Nandyan si Ninong sa tabi ko at kami magkasama sa kotse niya. Ang malamlam na ilaw ng kalye,
ang tanging ilaw na nagpapakita ng aming daan. Habang kami naglalakbay sa madilim na kalsada, hindi ko maiwasang mapansin ang mga galak na nararamdaman ko at sa kabila ng mga kaligayahan, may isang pakiramdam ng pangangamba na pumuputok sa dibdib ko. Ang mga simpleng galak ni Ninong ay palaging may kasamang init ng presensya, ngunit ngayong gabi, ang bawat galaw niya ay may bagong kahulugan. Ang mga mata niyang tumitingin sa akin, hindi ko matukoy kung ito ba ay naglalaman ng malasakit o ng ibang uri ng pangungusap na wala sa mga salita. Nagpatuloy ang gabi at habang kami patuloy na nag-uusap, ang mga tanong na dulot ng pag-aalinlangan ay nagsimulang maglaho. Wala na akong ibang iniisip kundi siya at kami. Wala akong ibang nararamdaman kundi ang init na dulot ng kanyang malalapit na kilos. Bawat minuto ay tila mahirap tigilan at ang mga mata niyang nakatingin sa akin ay tila may mensahe ng hindi kayang ipahayag. Sa mga sandaling iyon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nais kong pigilan ang sarili ko, subalit may isang bahagi ng akin na tila hinihila ako patungo sa isang lugar na hindi ko alam. Sa gitna ng mga simpleng salitang hindi ko inaasahan, dumating ang mga hindi inaasahang pagkilos. Binanggit ni Ninong ang mga bagay na hindi ko pa naririnig mula sa kanya. Alam mo, Angeline, matagal na kitang minamahal, sabi niya. At sa mga salitang iyon, ang mundo ko ay parang huminto. Puno ng pagkalito at pagkabigla, hindi ko alam kung paano ko dapat sagutin o kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Dati-rati, ang pagmamahal na ito ay tanging isang pag-aalaga ng isang ninong sa kanyang inaanak. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagsimula itong magmukhang may ibang kahulugan. Hindi ko kayang pagtuunan ng pansin ang mga nararamdaman ko. Ang puso ko ay mabilis na tumibok habang sinusubukan kong kontrolin ang aking sarili. Nakayuko ako, hindi ko kayang tumingin ng diretso sa kanya dahil may takot at kalituhan sa mga mata ko. Ngunit sa kanyang mga mata, parang nandoon na ang mga sagot na hindi ko pa kayang tanggapin. Tinutok niya ang kanyang mga kamay sa aking kamay at sa bawat galaw na iyon, ramdam ko ang init ng kanyang mga palad. Isang kilos na, sa tingin ko, ay hindi lamang isang aksidente. May nararamdaman akong kakaiba. Ang mga kamay niyang humawak sa akin. Ang mga mata niyang nagsisilibing hindi lamang isang ninong, kundi isang lalaking naglalaman ng isang mas malalim na nararamdaman. Angeline, hindi ko na kayang itago pa. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking kaluluwa. Ang bawat tinig na kanyang binigkas ay parang isang lihim na nag-aalab sa pagitan ng mga mata namin. Ngunit ako ay nawawala sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nararamdaman kong takot at sigla sa puso ko. Ang bawat salita ni Ninong ay nagbigay ng isang sagot sa mga katanungan ko. Ngunit ito rin ay nagbigay ng mas maraming tanong. Paano kung ang aking nararamdaman ay hindi lang simpleng paggalang o pagkakaibigan? Paano kung may mas malalim na damdamin na hindi ko kayang tanggapin? Habang kami nagpatuloy sa aming biyahe, nagsimula kong maramdaman ang agos ng init na dulot ng pagiging malapit namin sa isa't isa. Ang bawat sandali ng ating pag-uusap ay naging mas puno ng tensyon, at ang mga titig ni Ninong ay tila nagsasabing may higit pa siyang nais ipahayag. Ang puso ko ay nagsimula ng mag-alinlangan. Simula ng gabi ng aking kaarawan, nagbago ang lahat. Hindi ko maipaliwanag kung paano. Ngunit ang mga mata ni Ninong ay hindi na katulad ng dati. Ang init na naramdaman ko noong gabing iyon ay hindi na matamo sa mga sumunod na araw. Nagkaroon ng agwat, isang hindi maipaliwanag na distansya sa pagitan namin. Ang bawat galak na dulot ng magkasama naming paglalakbay ay napalitan ng katahimikan at mga hindi nasabing salita. Nakaramdam ako ng takot,
Takot na baka nagkamali ako sa pagpansin sa mga malalalim na pagkilos ni Ninong. Takot na baka nga may ibang pakahulugan ang mga sinabi niyang, "Mahal kita," at hindi ko lang siya naintindihan. At higit sa lahat, takot na mawalan ng ganap, natiwala sa isang tao na naging bahagi ng aking buhay mula pagkabata. Ang pakiramdam ko ay magulo. Ang mga susunod na araw ay puno ng pag-aalangan. Hindi ko alam kung paano dapat makipag-ugnayan kay Ninong. Parang hindi ko na siya nakikita bilang isang ninong na tanging nagsisilbing gabay sa aking buhay. Sa halip, ang mga mata ko'y laging bumabalik sa gabing iyon, sa mga salitang binitiwan niya, sa bawat galak at takot na naramdaman ko habang siya'y malapit sa akin. Pero siya, parang may panghihinayang sa mga mata niya. At ang mga galak na dati ay natural sa kanya. Ngayon ay napalitan ng isang distansya na hindi ko maipaliwanag. Bilang isang ninong, si Ruel ay isang malaking bahagi ng aking buhay. Siya ang naging lakas ko sa mga oras ng pangangailangan. Si Ninong ay hindi lamang isang guro ng mga buhay na aral, kundi isang ama na nagsisilbing gabay sa lahat ng aspeto ng buhay. Ngunit sa ngayon, ang mga nararamdaman ko ay nakatali sa mga salitang binitiwan niya at sa mga kilos niyang hindi ko matukoy kung siya ba talaga ay nagtataka o nagtatago ng mga nararamdaman na hindi ko kayang tanggapin. Ang damdamin ko ay nagulo. Alam ko na hindi ko kayang kalimutan ang gabing iyon, ngunit hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang bagong dinamika sa pagitan namin. Sa bawat pagkikita namin, naramdaman ko na may isang barrier, isang hadlang na hindi ko alam kung paano tatawid. Si Ninong na dating malapit sa akin, ngayon ay parang nagiging malayo. Ang bawat salitang binibitawan niya ay puno ng kahulugan, ngunit hindi ko na alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Ang mga unang araw pagkatapos ng gabing yon ay puno ng mga hindi pagkakaintindihan. Sa mga pag-uusap namin, laging may kaba, laging may tanong sa aking isipan. Alam ko na may hangganan ang mga bagay, pero hindi ko alam kung saan ko hahanapin ang linaw sa lahat ng ito. Ang lahat ng iyon ay nagsimula ng maging malabo. Ang relasyon namin na dati ay puno ng simpleng kasamahan at paggalang. Ngayon ay nagkaroon ng diming na hindi ko kayang kontrolin. Ang pagtahimik ni Ninong at ang pagkakaroon niya ng distansya ay nagdulot sa akin ng kalituhan. May mga pagkakataon na naiisip ko, baka nagsisi siya sa mga sinabi niya. Baka hindi ko siya naiintindihan, at baka ang lahat ng iyon ay isang pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nararamdaman ko pa rin ang init ng mga tingin at ang mga hindi kayang ipahayag na damdamin sa bawat kilos niya. Ang mga mata niya ay nagsasabi ng isang kwento na hindi ko pa kayang tanggapin. At ako, nahulog na sa isang gulo ng emosyon na wala akong kontrol. Nais ko siyang tratuhin bilang isang ninong. Ngunit sa bawat pagtingin ko sa kanya, parang may isang bagay na pumipigil sa aking puso. Ang takot ay nagdudulot ng isang malalim na agos ng kalituhan. Hindi ko alam kung paano ko dapat siya tignan. Hindi ko na rin alam kung paano ko siya haharapin. Ang mga kamay ko ay nagsisimulang mag-alinlangan sa bawat galak na dulot ng mga simpleng pagtapik o paghawak niya. Gusto ko sanang ibalik ang lahat sa normal, ngunit sa bawat gabi na nagdaraan, lalong lumalabo ang linaw na dating minsan ay malinaw. Sa bawat araw na lumilipas, naiisip ko na ang lahat ng ito ay isang bangungot, isang serye ng emosyon na hindi ko kayang hawakan. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kayang alisin sa aking isipan si Ninong. Ang mga salitang binitiwan niya ay patuloy na umiikot sa aking isipan. At sa bawat araw, ang tanong na kung paano ko siya dapat tignan ay nagiging mas mahirap. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay tila nagbago na ang lahat. Kung dati madali lang akong makipag-usap kay Ninong Ruel, ngayon, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa aming relasyon.
Parang may hadlang na hindi ko kayang iwasan. At ako, patuloy na naguguluhan. Hindi alam kung paano ko haharapin ang mga nangyayari. Puno ng tanong ang aking isipan. Ang mga bagay na sana'y hindi ko naisip. Ang mga salitang binitiwan ni Ninong na patuloy na umiikot sa aking utak. Hindi ko alam kung may kasalanan ako sa lahat ng ito. Baka ako na ang nagpatuloy ng mga nararamdaman niya. Baka ang mga kilos ko rin, hindi ko namamalayan, ay nagbigay ng maling mensahe. Gabi-gabi, naiisip ko kung anong klaseng tao na ako. Isang taong nagdudulot ng kalituhan sa isang taong nagmahal sa kanya bilang isang ama. Hindi ko kayang tanggapin na ito ang nangyari. Gusto ko sanang balikan ang mga araw ng simpleng pagkakaibigan at respeto. Pero ang lahat ay nag-iba. Si Ninong ay naging malamig. Minsan, may mga pagkakataon na tinitingnan ko siya at ang tingin niya'y tila may bigat. Parang may hindi siya matanggap sa sarili niya at ako, hindi ko alam kung dapat ba akong magtakip ng mata o magpatuloy sa buhay. Iba ang pakiramdam ko sa mga araw na yon. Hindi ko alam kung may dahilan pa para magpatuloy sa relasyon namin na dati puno ng kaligayahan. Si Ninong ay hindi na tulad ng dati. Hindi na siya ang batang Ninong na laging masaya sa tabi ko. Parang may kinikim-kim na galit o hinagpis. At ako, patuloy na naguguluhan, hindi alam kung paano ko siya dapat tratuhin. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, isang pamilyar na mukha ang nagbalik sa aking buhay. Si Arvin, ang aking ex-boyfriend. Hindi ko inaasahan na siya pa ang muling magpaparamdam sa akin. Pero dumating siya, bigla at parang walang anuman. Si Arvin, na minsang nagbigay sa akin ng mga masasayang alaala, ngayon ay muling naroroon, nagsasabi na gusto niyang makipagkita. At sa mga sandaling iyon, hindi ko matanggihan ang kanyang alok. Ang mga alaalang nagbalik sa akin ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng dilim. Siya, si Arvin, ay ang kaligayahan na minsang nawala sa aking buhay. Ang mga gabing puno ng tawanan at saya, at mga araw na puno ng pag-asa. At sa ngayon, siya ang tanging tao na nagbigay ng pagkakataon para kalimutan ang lahat ng nararamdaman ko kay Ninong. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko. Si Arvin, ang dating nagmahal sa akin ng buong puso, ay nagbalik upang magbigay ng kasiyahan. Si Ninong, na may mga nararamdaman na hindi ko matanggap, ay patuloy na nagpapahirap sa aking isipan. Ang isang parte ng aking puso ay nagsasabing magpatuloy sa relasyon kay Arvin at hayaan na lang si Ninong sa kanyang mga nararamdaman. Pero may ibang parte ng aking sarili na nagsasabing mali ito. Mali na gawing sanhi ng isang tao ang pagkasira ng relasyon. Habang tumatagal, ang mga damdamin ko ay nagiging magulo. Sa isang banda, si Arvin ang nagbigay sa akin ng pansamantalang kaligayahan. Ngunit sa kabilang banda, naiisip ko kung magiging tama ba ito. Ang mga nararamdaman ko kay Ninong ay may mga pahiwatig na minsan ay nagpapasakit sa akin. Ngunit sa bawat sulat ng mga alaalang bumabalik, natutuklasan ko na ang mga bagay na tinatangkilik ko ngayon ay nagiging komplikado. Hindi ko alam kung paano ko dapat harapin ang lahat ng ito. Si Ninong at Arvin ay nagiging magkaibang mundo. Parang nawawala ako sa kanila. Hindi malaman kung saan pupunta. Kung saan ba ako magsisimula. At kung paano ko tatapusin ang isang bahagi ng buhay ko na parang hindi ko kayang bitawan. Ang kalituhan ko ay patuloy na naglalakbay sa aking puso. At ako, patuloy na nag-aalangan sa mga hakbang na tatahakin ko. Minsan, naiisip ko na baka ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko pa kayang tanggapin ang mga tunay na nararamdaman ko. Ang takot, ang pagnanasa,
At ang mga hinagpis ay patuloy na naglalaban-laban sa aking isipan. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay tila nagbago na ang lahat. Kung dati madali lang akong makipag-usap kay Ninong Roel, ngayon, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa aming relasyon. Parang may hadlang na hindi ko kayang iwasan at ako, patuloy na naguguluhan. Hindi alam kung paano ko haharapin ang mga nangyayari. Puno ng tanong ang aking isipan. Ang mga bagay na sana'y hindi ko naisip. Ang mga salitang binitiwan ni Ninong na patuloy na umiikot sa aking utak. Hindi ko alam kung may kasalanan ako sa lahat ng ito. Baka ako na ang nagpatuloy ng mga nararamdaman niya. Baka ang mga kilos ko rin, hindi ko namamalayan, ay nagbigay ng maling mensahe. Gabi-gabi, naiisip ko kung anong klaseng tao na ako. Isang taong nagdudulot ng kalituhan sa isang taong nagmahal sa kanya bilang isang ama. Hindi ko kayang tanggapin na ito ang nangyari. Gusto ko sanang balikan ang mga araw ng simpleng pagkakaibigan at respeto. Pero ang lahat ay nag-iba. Si Ninong ay naging malamig. Minsan, may mga pagkakataon na tinitingnan ko siya at ang tingin niya ay tila may bigat. Parang may hindi siya matanggap sa sarili niya at ako, hindi ko alam kung dapat ba akong magtakip ng mata o magpatuloy sa buhay. Iba ang pakiramdam ko sa mga araw na yon. Hindi ko alam kung may dahilan pa para magpatuloy sa relasyon namin na dati puno ng kaligayahan. Si Ninong ay hindi na tulad ng dati. Hindi na siya ang batang Ninong na laging masaya sa tabi ko. Parang may kinikim-kim na galit o hinagpis. At ako, patuloy na naguguluhan, hindi alam kung paano ko siya dapat tratuhin. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, isang pamilyar na mukha ang nagbalik sa aking buhay. Si Arvin, ang aking ex-boyfriend. Hindi ko inaasahan na siya pa ang muling magpaparamdam sa akin. Pero dumating siya, bigla at parang walang anuman. Si Arvin, na minsang nagbigay sa akin ng mga masasayang alaala, ngayon ay muling naroroon, nagsasabi na gusto niyang makipagkita. At sa mga sandaling iyon, hindi ko matanggihan ang kanyang alok. Ang mga alaalang nagbalik sa akin ay parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng dilim. Siya, si Arvin, ay ang kaligayahan na minsang nawala sa aking buhay. Ang mga gabing puno ng tawanan at saya, at mga araw na puno ng pag-asa. At sa ngayon, siya ang tanging tao na nagbigay ng pagkakataon para kalimutan ang lahat ng nararamdaman ko kay Ninong. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko. Si Arvin, ang dating nagmahal sa akin ng buong puso, ay nagbalik upang magbigay ng kasiyahan. Si Ninong, na may mga nararamdaman na hindi ko matanggap, ay patuloy na nagpapahirap sa aking isipan. Ang isang parte ng aking puso ay nagsasabing magpatuloy sa relasyon kay Arvin at hayaan na lang si Ninong sa kanyang mga nararamdaman. Pero may ibang parte ng aking sarili na nagsasabing mali ito. Mali na gawing sanhi ng isang tao ang pagkasira ng relasyon. Habang tumatagal, ang mga damdamin ko ay nagiging magulo. Sa isang banda, si Arvin ang nagbigay sa akin ng pansamantalang kaligayahan. Ngunit sa kabilang banda, naiisip ko kung magiging tama ba ito. Ang mga nararamdaman ko kay Ninong ay may mga pahiwatig na minsan ay nagpapasakit sa akin. Ngunit sa bawat sulat ng mga alaalang bumabalik, natutuklasan ko na ang mga bagay na tinatangkilik ko ngayon ay nagiging komplikado. Hindi ko alam kung paano ko dapat harapin ang lahat ng ito. Si Ninong at Arvin ay nagiging magkaibang mundo. Parang nawawala ako sa kanila. Hindi malaman kung saan pupunta. Kung saan ba ako magsisimula. At kung paano ko tatapusin ang isang bahagi ng buhay ko na parang hindi ko kayang bitawan. Ang kalituhan ko ay patuloy na naglalakbay sa aking puso. At ako, patuloy na nag-aalangan sa mga hakbang na tatahakin ko.
Minsan, naiisip ko na baka ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi ko pa kayang tanggapin ang mga tunay na nararamdaman ko. Ang takot, ang pagnanasa, at ang mga hinagpis ay patuloy na naglalaban-laban sa aking isipan habang patuloy akong lumalalim sa aking mga nararamdaman. Mas marami akong tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit nga ba ganoon ang ginawa ni Ninong Ruel? Ang mga mata niyang puno ng kalungkutan at pananabik. Ang mga salita niyang parang may ibig iparating ngunit hindi ko matukoy. Nagsimulang magbigay sa akin ng mga pahiwatig na iba pa pala ang dahilan sa likod ng mga ito. Kung noon, tiningnan ko siya bilang isang ninong na may malasakit. Ngayon, parang ang bawat kilos at galak na ipinapakita niya ay may mas malalim na pinagmumulan. Was his confession truly an honest declaration of love? Or was it just an excuse for something darker that he had buried deep within himself? Hindi ko alam kung saan magsisimula. Habang binabalikan ko ang lahat ng mga pagkakataon, muling bumangon sa aking isipan ang mga bagay na tila hindi ko napansin noon. Yung mga pagkakataong medyo malayo na siya, na para bang may tinatagong bagay na tinatago sa loob. Minsan, may mga paminsang tanong na sinubukan kong balewalain. Pero sa huli, napansin ko na ang mga palihim na galak, mga galak na parang may mga lihim na hindi ko alam. Lahat ng ito, nang nagsimula akong maghukay at maghanap ng kasagutan, mas lalong naging magulo. Maraming mga bagay na hindi ko alam. Mga bagay na hindi ko naisip na may mga dahilan kung bakit ginawa ni Ninong ang mga bagay na iyon. Habang sinasaliksik ko ang mga posibleng dahilan sa likod ng mga nangyari, may mga bagong impormasyon akong natuklasan. Ang mga pahiwatig na noon ko lang napansin ay nagsimulang magbukas ng mga pintuan ng mga lihim na matagal nang tinatago. It wasn't about his desires or feelings alone. There was something deeper and more painful behind his actions. Marahil, ang mga galak na ipinakita niya ay isang uri ng paghahanap din ng pagpapatawad mula sa mga bagay na hindi ko pa alam, hindi ko maintindihan, ngunit may mga pagkakataong nagsimula akong magsusuri, hindi lamang sa mga nangyari, kundi pati na rin sa aking sarili. Bakit ko hinayaan na mangyari ito? Bakit hindi ko agad napansin ang mga senyales na may malalim na sugat, si Ninong na hindi ko kaya makita? Hindi ko alam kung gaano kahirap ang mga bagay na pinagdadaanan niya. At siguro ay hindi ko rin naisip kung paano siya nakarating sa puntong iyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kailangan ko pa ring magpatuloy. Hindi ko pwedeng hayaang ang sakit at ang mga tanong na wala pang kasagutan ay maging dahilan ng aking pagkatalo. Ako mismo ang maghahanap ng paraan upang mapatawad ang sarili ko at mabigyan ng bagong simula ang mga sugat na dulot ng lahat ng nangyaring ito. Habang binabalikan ko ang mga alaalang iyon, ang mga sandali ng galak at kalungkutan, natutunan ko na hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Pero may kapangyarihan akong baguhin ang aking hinaharap. Sa paghahanap ng kasagutan, natutunan ko ring yakapin ang lahat ng aspeto ng buhay, pati na ang mga mahirap na bahagi. Nagdesisyon akong magsimula muli. Magsimula sa mga hakbang na makakatulong sa aking maghilom. Magsimula sa mga bagay na makakatulong sa aking personal na paglago. Hindi ko na kailangang maghanap ng kasagutan sa mga tanong na walang katapusan. Kailangan ko nang mag-focus sa pagpapatawad, sa ibang tao, at higit sa lahat, sa aking sarili. Sa bawat hakbang ko, natutunan ko na ang tunay na pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba, kundi para sa sarili ko rin. Sa bawat hakbang na tinatahak ko, ang mga sugat ay unti-unting naghihilom. At ako, unti-unti, ay nagiging mas maligaya sa kabila ng lahat ng nangyari. Hahanapin ko ang kaligayahan sa mga bagay na makapagpapalakas sa akin, sa mga bagay na magbibigay sa akin ng bagong simula, at sa pagkatuto na magpatawad
Hindi lamang sa iba, kundi habang patuloy akong lumalapit sa mga sagot. Unti-unting bumangon ang isang katotohanan na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang lihim na matagal nang tinatago. At sa mga huling araw na iyon, hindi ko na kayang pagtakpan pa. Tila ba isang malaking piraso ng puzzle ang lumabas mula sa madilim na bahagi ng nakaraan na hindi ko akalain na may kinalaman sa akin at sa pamilya ko. Ruel. Ang mga kilos at saloobin niya pala ay hindi lamang bunga ng isang personal na emosyon o paghahangad. May isang hindi sinasabi, isang pangako o sakripisyo na ginawa niya sa isang taong malapit sa akin, isang tao na malapit sa aking pamilya. At dito ko naisip, sa lahat ng mga detalye ng mga pangyayari, ang mga bagay na nagsimula bilang isang banal na pananabik ay unti-unting naging isang masalimuot na pag-iisip. Hindi ko noon naisip na ang mga galak na ipinakita ni Ninong ay may ibang pinagmulan, isang dahilan na hindi ko naisip noong una. Isang pangako, isang bagay na ipinagpapalit ang sariling kaligayahan para sa isang katahimikan na noon ko lang na lamang naiintindihan. Ang mga aksyon ni Ruel, na para bang may kalungkutan, ay hindi lamang dahil sa kanyang nararamdaman, kundi dahil sa mga obligasyon at pananagutan na hindi ko matanggap. Ang lahat ng ito, ang pagkakaalam ko sa kanyang nararamdaman, ang pagkakaalam sa kung paano siya nagpakita ng malasakit, ay naging kabuntot ng isang malaking kasinungalingan na ako pala mismo ay hindi kayang tanggapin. Tinutukso ako ng mga ideya na ang kanyang ginawa ay hindi para sa akin. Hindi dahil ako'y espesyal sa kanya, kundi dahil may isang bagay na tinupad siya bilang bahagi ng isang pangako, isang sakripisyo na tinanggap niya bilang bahagi ng isang masalimuot na kasunduan. Para akong binagsakan ng bomba. Isang malaking piraso ng katotohanan na ngayon ay pinipilit kong buuin at maintindihan. Ang mga simpleng bagay na una kong inisip ay may mga mas malalalim na ugat na hindi ko alam. Ang sakit na dulot ng pagkakatuklas ng lihim na ito ay nagsanhi ng pagkagulo sa aking mga emosyon. Ang pagtangkilik ko sa kanya, ang bawat kilos na dati pinapansin ko bilang isang kabutihang loob, ay may ibang kahulugan. Sa oras na ito, hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat ng nararamdaman ko. Ang iniisip ko na pagmamahal at malasakit mula kay Ninong Ruel ay biglang naging may kalakip na mga tanong. Mga tanong na unti-unting nagsimulang magsira sa mga ideya ko ng tamang relasyon at pamilya. Bakit nga ba ang isang pangako na dapat na magdala ng pagpapatawad ay nagdudulot lamang ng pagkawasak? Bakit ako naiwan sa kalituhan na dulot ng mga hinagpis na tila'y walang hanggan? Ang katotohanan na ito, na tumama sa aking mga mata, ay parang isang matalim na patalim na hindi ko kayang gawing magaan. Ang sagot na hinahanap ko sa mga nakaraang kaganapan ay nagiging isang mahirap na hamon sa akin. Ang mga lihim na hindi ko nakikita ay ngayon nagiging mga tanong na nag-aalab sa aking isipan. Tinutukso ako ng mga pangarap na hindi ko kayang kontrolin. Ng mga tanong na nais kong mawala ngunit patuloy na bumabalik sa bawat araw. Ipinagpalit ba ni Ninong ang kanyang sarili para sa pamilya namin? Ang tanong na ito ay maghahatid sa akin sa isang pagsubok na hindi ko alam kung paano ko lilipulin. Ngayon, pakiramdam ko ay parang ang lahat ng naiisip ko ay nasira. Ang aking pagkatao, ang mga relasyon ko, at ang lahat ng aking pananaw sa pamilya at pagmamahal ay naiiba na. Ang mga sagot na sa una ay nagdala ng pag-asa, ay nagiging mga tanong na nagdadala ng kalungkutan. Ngunit kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong hanapin ang liwanag sa kabila ng dilim na ito. Ang lahat ng mga katotohanan ay nahulog na. At sa wakas, natutunan kong tanggapin ang bawat piraso ng aking nararamdaman. Ang mga sugat na dulot ng mga kaganapan ay nagsimulang maghilom, unti-unting kumukupas,
Ngunit ang proseso ay hindi kasing bilis ng inaasahan ko. Bawat araw ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad, sa sarili at sa iba. Isang hakbang patungo sa paglaya sa mga pighati at pagkalito na tumira sa aking puso. Hindi ko alam kung anong landas ang tatahakin ko pagkatapos ng lahat ng ito. Ang mga tanong tungkol sa aming relasyon ni Ruel ay patuloy na bumangon, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman kong natutunan kong tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Iba na ang lahat, ngunit hindi ibig sabihin na natapos na ang lahat. Ang mga sugat na naiwan ay nagsilbing mga aral, mga alaalang hindi ko kailanman malilimutan, ngunit hindi ko na rin kayang maging alipin ng mga ito. Bumangon ako mula sa mga nagdaang araw at natutunan ko na ang aking kaligayahan ay hindi nakatali sa anumang pangako o pagkakamali ng iba. Hindi ko kailangan ng pangalawang pagkakataon sa mga bagay na nagbigay sakit, kundi ang pagkakataon para tanggapin ang sarili ko at yakapin ang bagong simula. Ang mga pinagmula ng sakit ay maaari ring maging simula ng bagong pag-asa. Ang mga kasaysayan at karanasan namin ni Ruel ay naging bahagi ng aking paglalakbay. Ngunit natutunan ko na hindi ko na kailangang maging bahagi ng kanyang mundo upang magpatuloy sa aking buhay. Ang mga alaala ay may lugar, ngunit hindi na sa puso ko. Habang nagsimula akong magtanim ng mga bagong pangarap, natutunan ko na ang pagbabalik loob o pagsasara ay hindi isang simpleng desisyon. Minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagpapatawad. Hindi upang magpatuloy sa isang relasyon, kundi upang makapagpatuloy sa buhay ng may kalinawan sa isipan at damdamin. Kung darating ang araw na muling magkita kami ni Ruel, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Baka magbalik kami sa dati. Baka maging magkaibigan kami. O baka hindi na kami magkita pa. Pero natutunan ko nang hindi na mahalaga ang mga tanong na yon. Ang mahalaga ay natutunan kong muling mahalin ang sarili ko. Natutunan kong magtayo ng bagong buhay na hindi nakatali sa nakaraan. Ang lahat ng ito ay nagsilbing aral, na ang bawat sugat ay may pagkakataon na maghilom, at ang bawat pagkatalo ay may pagkakataon na magtagumpay. Ang lahat ng nangyari sa amin ay may dahilan, at sa ngayon, natutunan ko nang yakapin ang lahat ng iyon. Ang mga sugat ay hindi na kumikirot gaya ng dati, at unti-unti ko nang natutunan na ang kaligayahan ay hindi laging nasa mga kamay ng ibang tao, kundi nasa aking kakayahang magpatuloy at magpatawad sa sarili ko. Ang landas ay mahirap at minsan madilim, ngunit may pag-asa sa dulo. Siguro, hindi ko pa alam ang susunod na hakbang, ngunit natutunan kong hindi natakutin ang sarili ko sa mga hindi alam. Bawat hakbang, bawat araw, ay magiging pagkakataon na magtanim ng pag-asa. Natutunan ko ng maging buo at maligaya sa aking sariling mundo. At sa huli, natutunan ko rin na ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga pangako, kundi sa kakayahan kong baguhin ang aking pananaw sa buhay at magpatuloy sa paglalakbay. Kahit hindi ko pa alam kung ano ang hinaharap, natutunan kung yakapin ito ng may tapang. Kung darating man ang pagkakataon na makita ko si Ruel muli, maghihintay ako na may kalinawan. Kung hindi man, magpapatuloy ako at masaya akong alam kong natutunan kong ipaglaban ang aking sariling kaligayahan. Mga kasirin, maraming salamat sa pagtangkilik at pagsama sa kwento ngayong gabi. Sana'y natutunan nyo na sa bawat pagsubok, may pagkakataon pa ring maghilom at magpatuloy. Hanggang sa susunod na kwento, sama-sama pa rin tayo, ha?